Mga kaibigan, welcome pong muli sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samantala, nais po naming batiin ang lahat po ng mga kapatid na patuloy na sumusubaybay diyan po sa lokal ng Luzon, sa Distrito Eklesyastiko ng Sentral. At ganun din, binabati na rin po namin ang lahat ng mga kapatid na nanonood diyan po sa lokal ng Dolores, maging sa lokal po ng Sariaya, na nasa lalawigan po ng Quezon. Mga kapatid, maligayang panunod po sa inyong lahat. Mga kaibigan, kapag sinasabi po namin na ang opisyal na pangalan ng tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo, ang iba po ay tumututol dito. Sinasabi nila na ang pinagbabatayan lamang namin sa aral na ito ay ang nasa Roma 16:16 at ang nasa Gawa 20:28 na salin po ni Ginoong George Lamsa. Ang totoo po mga kaibigan ay napakatibay na ng batayang ito sapagkat ito po ang pangalang nakasulat sa Biblia. Gayunman, sa leksyong pag-aaralan po natin ngayon ay babasahin natin ang iba pang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na Iglesia ni Cristo ang pangalan, opisyal na pangalan ng tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, samahan niyo po kami sa pag-aaral natin. Ang tanong po natin ay ano ang pangalan ng iglesia na inaniban po ng mga Hudyo noong unang siglo ayon po sa pagtuturo ng mga apostol. Babasahin ko po sa inyo ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Nakasulat po dito sa unang Tesalonica sa 2:14. Tinularan nga ninyo mga kapatid, ang mga iglesia ng Diyos sa Judea, ang mga iglesia ni Cristo Jesus. Dumanas kayo ng hirap mula sa inyong mga kalahi tulad ng kanilang dinanas mula sa mga Hudyo. Mga kaibigan, paano po tinawag ni Apostol Pablo ang iglesyang nasa Judea na kinaroroonan po ng mga Hudyo? Iglesia ni Cristo Jesus. Ito po ang pangalan ng iglesyang inaniban ng mga Hudyo na sumampalataya sa Ebanghelyo na ipinangaral sa kanila ng mga apostol. Ngayon, aling iglesia rin ang inaniban ng mga Hentil na naging bunga ng pangangaral din ni Apostol Pablo? Hayaan niyo pong basahin kong nakasulat dito naman sa Roma 16:4 at itutuloy pa natin sa talatang 16. Pansinin po ninyo ang nakasulat sa Biblia. Nabingit sila sa panganib dahil sa akin. Hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng iglesia ng mga Hentil ay nagpapasalamat sa kanila. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ayon po sa Biblia, ang pangalan ng iglesyang inaniban ng mga Hentil na natawag sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo ay Iglesia ni Cristo. Kaya nga, ang pangalang ito po, mga kaibigan, ang siyang ipinangbati ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia. Bakit po ang mga Hudyo at ang mga Hentil na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay sa Iglesia ni Cristo ginawang kaanib? At hindi po sa alinmang ibang relihiyon noon na nakatatag na rin. Ano po bang katangian ng tunay na iglesia? Ayon pa rin sa pahayag po ng banal na kasulatan. Pakinggan nyo dito po sa Gawa 20:28, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakaliwanag po ng nakasulat sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo ang siyang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pag-anip po dito, mga kaibigan, ang siyang ikapagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang dahilan. Kaya sa Iglesia ni Cristo ginawang kaanib ang mga Hudyo at mga Hentil noon na tinawag ng ating Panginoong Diyos at hindi po sa iba pang mga relihiyong nakatatag noon. Ano po ang katunayan na
kailangan natin sa kaligtasan, mga kaibigan, ang pangalang Iglesia ni Cristo, ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan nyo, sa Efeso, ganito ang pahayag pa rin ni Apostol Pablo. Sa 3:6, ganito ang ating mababasa. Ang katotohanang nahayag na ngayon ay ito. Ang mga hentil ay maaaring maging kapwa, mga tagapagmana ng Diyos na kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na magkasama-sama sa iisang katawan, ang Iglesia ni Cristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Ayon po sa talata, ang mga hentil kasama ng Israel ay magkakasama sa iisang katawan. Yun po ang Iglesia ni Cristo. At sila ay kapwa-anya, mga tagapagmana ng Diyos at tatanggap ng mga pagpapalang ipinangangako ng ating Panginoong Diyos. Alin po ang mga pangakong ito? Yun po ang kaligtasan at ang pananahanan doon sa langit. Kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ang tinitiyak ng Biblia na makararating sa langit. Ano pa po ang katunayan nito? Mababasa po natin ang pahayag pa rin ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo. Pakinggan ninyo ang nakasulat sa 12:22 hanggang 23. Subalit nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang mga langit na lungsod ng Diyos na buhay, at kayo ay bahagi ng lungsod na iyon. Nakisama kayo sa milyon-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuaryo, ang tunay na Iglesia ni Cristo, na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmumulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao sa bayan, sa iningatang mga pansariling katangian ng mga taong matuwid na sakdal na pinanauli sa pagkatao na tulad ng kay Kristo. Dito po sa binasa natin, mga kaibigan, ay tiniyak ni Apostol Pablo na ang Iglesia ni Kristo ang makararating doon po sa makalangit na lungsod ng Diyos na buhay, upang makasama ng milyon-milyong anghel na magdiriwang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kaibigan, kung kaanib na sa Iglesia ni Cristo na makaaasa sa kaligtasan at makakasama doon po sa makalangit na lungsod ng ating Panginoong Diyos, ang mahalaga po na malaman natin, mga kaibigan, ay ano ang hindi dapat na payagang mangyari ng sino mang kaanib na o nasa loob na ng Iglesia ni Cristo. Mababasa po natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto sa 5:12, sapagkat wala akong pananagutang hatulan ang mga nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Ang Diyos ang siyang hahatol sa mga nasa labas ng Iglesia. Iniutos sa atin ng mga kasulatan na dapat ninyong alisin ang masamang tao sa gitna ninyo. Mga kaibigan, hindi po papayag ang sinumang kaanib na sa Iglesia ni Cristo na makabilang pa po sa labas o mahiwalay pa sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ayon nga po kay Apostol Pablo, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay hahatulan ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, wala pong sino man ang naghangad na mahatulan ng ating Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. Sa halip, ang nais nating lahat ay maligtas. Kaya nga kami pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, pinakahahangad po namin na manatili dito sa loob ng Iglesia ni Cristo at wag nang maalis pa o kaya ay matiwalag pa. At sa mga hindi pa po kaanib, mga kaibigan, patuloy namin kayong hinihikayat na makasama po sa tunay na iglesia, sa Iglesia ni Cristo, upang tayo pong lahat ay magkasama-sama sa kaligtasan. Mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon na kung ipakilala po ng Biblia
ay mga wakas ng lupa. Ang tanong po natin, nananatili pa bang Iglesia ni Cristo ang pangalan ng tunay na iglesia? At dito ba dapat pang umanib ang tao? At saan po ba itinakda ng ating Panginoong Diyos na ito ay lilitaw? Babasahin ko po sa inyo ang isa sa mga hula o paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po dito sa Isaiah sa 43:6. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa po natin, mga kaibigan, ay hula o paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa paglitaw ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Kinikilala niya na kanyang mga anak na lalaki at babae sa panahon natin na kung tawagin po ng Biblia ay mga wakas ng lupa. Ano-ano po ang pagkakakilanlan sa kanila? Ayon pa rin sa hula ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Isaias. Binasa po natin kanina ay ang nasa Isaiah 43:6. Babasahin ko po sa talatang 5, ganito po ang malinaw na nakatala. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Mga kaibigan, ang hinulaang mga anak ng ating Panginoong Diyos na lalaki at babae, nalilitaw sa panahon ng mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, ay magmumula sa malayong silangan. Hinulaan ding sila po ay titipunin o makararating doon po sa malayong kanluran. Ang mga detalyeng ito ng hulang ating binasa ay yan po ang natupad at patuloy na natutupad sa Iglesia ni Kristong ito na naglilingkod po sa inyo ngayon. Lumitaw ito dito sa bansang Pilipinas, isang bansa na nasa malayong silangan. Sa panahong kung tawagin po ng Biblia ay mga wakas ng lupa. Ito po ang panahong malapit na ang wakas o ang katapusan ng sanlibutan. Ang mga palatandaang magaganap sa panahong ito, ayon po sa Panginoong Hesukristo, ay ang digmaang aalingaw-ngaw o mababalita na susundan ng labanan ng mga bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian, ng kagutom, ng paglindol sa iba't ibang mga dako. Naganap po ang hinulaang digmaang aalingaw-ngaw o mababalita ng sumiklab ang unang digmaang pangsanlibutan noong July 27, 1914 sa kontinente ng Europa. Kaalinsabay nito, July 27, 1914, narehistro naman ang Iglesia ni Kristong ito sa pamahalaan ng Pilipinas, isang bansang nasa malayong silangan sa kontinente ng Asya. Natupad din po sa iglesyang ito, mga kaibigan, ang binanggit sa hula na ito ay titipunin o makararating doon sa malayong kanluran. Natupad dito ng matatag ang mga lokal ng Iglesia ni Cristo, una sa Honolulu, Hawaii at sa San Francisco, California, mga estado po ng Amerika na nasa malayong kanluran. Ang katuparan po ng mga hulang ito ng Biblia sa Iglesia ni Kristong ito na naglilingkod sa inyo ang dahilan kaya malakas ang loob naming panindigan ng ito ang tunay na iglesyang sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ito rin po ang dahilan kaya malakas ang loob naming hikayatin kayong umanib sa iglesyang ito. Ito po ang talagang tunay na iglesyang sa ating panahon ngayon. Taglay po ang pangalang itinuturo ng banal na kasulatan. Bukod po sa dako at panahon, ano pa ang ikakikilala sa hinuhulaang mga anak ng ating Panginoong Diyos? Ang babasahin ko po naman sa inyo, mga kaibigan, ay ang nakasulat po sa talatang 7. Ang binasa natin kanina ay mula doon sa talatang 6. Binasa rin natin yung sa 5. Ngayon po ay sa Isaiah
43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Mga kaibigan, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos tungkol sa mga anak niyang lalaki at babae na magmumula sa malayong silangan sa panahon mga wakas ng lupa o sa mga huling araw, sila ay tatawagin sa kanyang pangalan. Alin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na itatawag sa mga anak niyang lalaki at babae sa mga wakas ng lupa? Pangalang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan nyo dito po sa Juan, sa 17:9 hanggang 11, ayon naman po sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ang pangalan po ng ating Panginoong Diyos, pangalang ginawa ng Diyos na itatawag niya sa mga anak niya na tinutukoy sa hula ni Propeta Isaias ay ang pangalan na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Jesus. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Mga kaibigan, ano po bang pangalang ibinigay ng ating Panginoong Diyos upang itawag kay Jesus? Yun po ang pangalang Kristo. Sa makatwid, tatawagin po sa pangalang Kristo ang mga tinutukoy sa hula ni Isaias, sapagkat ang pangalang Kristo, yun po ang pangalang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Paano po kung itawag sa kanilang pangalang Kristo? Tinatawag po sa pangalang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, muli po, natupad sa iglesyang ito na naglilingkod sa inyo ngayon ang detalye ng hula sa Isaias 43:5 hanggang 7. Kaya mga kaibigan, huwag na po kayong mag-atubili. Gawin na ninyo ang totohanang pagsusuri sa mga aral na itinataguyod ng iglesyang ni Kristong ito. Itinataguyod ng iglesia ni Kristong ito upang gaya ng maraming nagsuri na rito. Kabilang na po ang marami ng mga dating pastor ng ibang relihiyon, mga pari, madre, at may mga posisyon sa dati nilang mga relihiyon. Mga kaibigan, ngayon po ay totoong napakasigla na nilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang hangad po namin ay makasama rin namin kayo sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Ano naman po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa mga tinawag niya upang maging kaanib sa Iglesia ni Kristo, sa mga wakas ng lupa o sa panahong ito upang pakinabangan ang kahalalang ito? Pakinggan ninyo at babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Efeso 4:11 hanggang 13. Hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, ang ilan na maging mga ebanghelista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga Kristiyano sa kasakdalan o pagiging ganap. Maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalago sa Iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at matamo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Mga kaibigan, ang nais po ng ating Panginoong Diyos sa mga kaanib na sa Iglesia ni Kristo o yung mga tunay na Kristiyano
ay ang sila'y madala sa kasakdalan o sa pagiging ganap. Yun ang tinatawag na Christian maturity. Ang maihanda sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalago sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang dapat marating na uri ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maabot ang kasakdalan ng paglilingkod. Aktibo sa pagka-Iglesia ni Cristo, pinahahalagahang lubos ang mga pagsamba sa Panginoong Diyos, lubos na nagbabagong buhay, lubos na sumasampalataya, na ang pag-aabuloy ay totoong nakalulugod sa Panginoong Diyos sapagkat ito ay nakatutulong sa malaking gawain ng Iglesia, lalo na po sa kasalukuyan. Marami rin po sa mga kapatid ang aktibo sa lahat ng gawaing inilulunsad ng pamamahala, gaya po ng pagpapaigting sa pamamahagi ng pananampalataya at marami pa pong iba. Mga kaibigan, ng pinakahahangad po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo ay marating ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kasakdala ng pananampalataya o maturity upang makatiyak sa kaligtasan sapagkat ito naman po ang ibig ng ating Panginoong Diyos. Higit po sa lahat, anong pangunahing tungkulin ng mga tinawag ng ating Panginoong Diyos sa tunay na Iglesia ni Cristo? Pakinggan niyo sa unang Korinto sa 14:26, ganito po ang nakasulat. Mga kapatid, sa ganitong paraan kayo dapat magkakasamang sumasamba sa Diyos. Bawat isa sa inyo ay dapat dumalo na may awit na aawitin o isang bagay na ituturo mula sa mga kasulatan o isang bagay na sinabi ng Diyos sa inyo o may mensahe sa wika na ibinigay ng Diyos o may pagpapaliwanag ng gayong mensahe. Lahat ng bagay na magkakasama ninyong ginagawa ay dapat makapagpalakas ng loob ng isa't isa sapagkat kayo ay Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, ang sama-samang pagsamba sa Panginoong Diyos ang pangunahing tungkulin po ng lahat ng tinawag ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Sa mga pagsamba, lumalakas ang aming kalooban sa harap ng marami at sunod-sunod na masasamang pangyayari sa ating paligid at sa napakaraming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya, totoong napakahalaga po ng aming pagsamba sa Panginoong Diyos. Sa pagsamba ay naidudulog po namin sa Panginoong Diyos ang lahat ng aming kabalisahan upang hingin ang kanyang saklolo at ang aming mga pangangailangan. Ito po ay sapagkat Iglesia ni Cristo kami. Nasa loob kami ng tunay na iglesyang ipinakikilala ng Biblia. Taglay ang pangalang Iglesia ni Cristo. Kaya ang pagsamba sa Panginoong Diyos ay habang buhay naming gagawin at pagtatalagahan. Bakit po sinasampalatayan na naming lubos na sa paglapit sa Panginoong Diyos ay matatamo namin ang lahat ng kailangan naming tulong? Ano po ba ang kayang-kayang gawin ng ating Panginoong Diyos para sa lahat ng mga kabilang sa Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Efeso sa 3:20 hanggang 21. Ang Diyos ay may kapangyarihang gawin ang higit pa sa hinihiling natin. Ni hindi natin malirip kung ano ang kayang gawin ng Diyos upang tulungan tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Lahat ng kabilang sa Iglesia ni Cristo, dapat natin siyang purihin magpakailanman. Amen. Mga kaibigan, ito po ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay may kapangyarihang gawin ng higit pa sa hinihiling natin. Lahat ng kabilang sa Iglesia ni Cristo. Magagawa po niya ang higit pa sa hinihiling namin upang tulungan kami sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mga kaibigan, ito rin po ang dahilan kaya kami po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang magbigay ng kaluguran, magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng mga pagsamba at maging ng paghahandog ng pagpapasalamat sa Kanya. Mga mahal po naming taga-subaybay, pinakahahangad po namin na sa kapalarang ito
at sa karapatang ito, makasama namin kayo, pati na po ang inyong buong sambahayan upang sama-sama nating tamasahin ang mga pagpapalang ipinangako ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo at tanggapin ang kanyang pagpapalakas na pakikinabangan natin lalo na sa panahong ito ng mga matitinding pagsubok at higit po sa lahat, mga kaibigan, ay maligtas tayo sa araw ng paghukom sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nag-aanyaya po kami sa inyong lahat sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat namamalagi ang iyong awa. Sinasagot mo po ang panalangin ng buong iglesia para sa kapakanan po ng aming kaluluwa. Ikaw po ang naghahangad na maraming taong maligtas bago dumating ang araw ng paghukom. Kaya nga sa pamamagitan ng iyong banal na iglesia, ibiniyaya mo po sa amin ang ganitong kahalalan sa patuloy na pagpapagal ng aming tagapamahalang pangkalahatan, sa kanilang patuloy na pagtuturo para maihatid sa maraming mga tao sa buong daigdig ang katotohanan ng ang Iglesia ni Cristo ang tunay na relihiyon at ito po ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Dito po pinakahahangad mong makasama namin ang marami pang mga tao para magmana ng iyong mga pangako. Panginoong Hesus, maawa ka po na sana'y ipamagitan sa aming panalangin at patuloy naming tanggapin ang mga biyayang inilalaan mo po sa amin. Ama naming Diyos, pakipagpalain mo po ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Sa iyo po namin inihahandog ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng aming pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.